hindi dapat kaagad bayaran yung mga contractors. Bakit? Kasi dapat merong garantiya na yung kanilang mga proyekto ay magsusurvive ng isang rainy season. So kumbaga dapat yung kanilang itinayong infrastructure o yung flood control project nila matibay, swak sa standard, at hindi masisira. Kapag ka nasira yan, no, may tinatawag naman tayong performance bond, pero the thing is, dapat hindi buo bayaran muna yung mga contractors. Ang nangyari kasi sa atin, may mga project, Admar, umpisa pa lang, binayaran na ng buo yung mga contractors. Hindi dapat ganun. Di ba nga dapat ang bayad niyan, phased yung bayad eh. Kumbaga may phase 1, may phase 2, hindi pwedeng kaagad full payment. Dito po sa mga ghost projects, mga missing projects, hindi tapos, substandard, malaki ba ang nawawala dyan sa ekonomiya po natin? Kasi meron ding mga komento, yung iba pang mga ekonomista rin, na parang hindi sila, parang walang gaanong epekto. Kasi considering matagal na itong issue ng korupsyon sa ating gobyerno. So kumbaga parang hindi na dapat tayo mabigla doon sa takbo ng ating ekonomiya na may kasamang korupsyon po, Doc. Kasi alam mo, kung ang isang proyekto, kagaya ng infrastructure project, naging totoo yan, no? Hindi ghost project at maayos yung pagkagawa, at pinag-isipan, ano? At yan ay base sa pag-aaral, yan ay magbibigay ng positibong epekto doon sa mga ekonomiya, doon sa local economies kung saan nandun yung project. Pero kung ito ay ghost project, hindi lang ito negatibo doon sa locality, pero negatibo din ito sa pangkalahatang ekonomiya kasi nabanggit nga natin kanina na because of the tight fiscal space that the government is facing right now, much of the funds that they are using to finance these projects come from borrowing. And we know that borrowing is not free. They have to pay interest. In fact, at some point, no, alam mo, Admar, napakalaki na ng interest payments na binabayaran natin, ano? In fact, may datos kahapon sa sa DBCC na kung saan pinakita nila na yung tinatawag nating debt service to expenditure percentage natin is 41.2%. So kumbaga sa kabuong budget, parang lumalabas yung debt service to expenditure is 41% na pagbabayad ng utang. And worse, we know, yan, nasa screen natin. And worse, we know na much of this debt inapunta lang po sa graft and corruption. So kumbaga mga kababayan, kung kayo po ngayong umaga, tikinig po kayo sa SMNI, mga nandyan sa Pilipinas, papunta po kayo sa trabaho, kakayod na naman po kayo para kaltasan kayo ng buwis, para po pondohan yung mga mararayang lifestyle ng mga sangkot sa mga iba't ibang korupsyon sa ating gobyerno. Isipin niyo po yan palagi mga kababayan, ha? Gising kayo sa umaga, punta po kayo sa trabaho, o kaya makita niyo yung inyong pay stub, yung inyong pay slip, makita po ninyo doon kung magkano yung dinedak na buwis sa inyo. Yung pong buwis na yon, more or less, napunta po yun sa graft and corruption. Di ba nakakalungkot yun mga kababayan? O kaya at some point, we need to wake up, we need to do something. Kasi hindi pwedeng ganito na lang ng ganito palagi. Kung gusto po natin talaga na magkaroon ng pagbabago sa ating sistema, dapat tayo po mismo, sa atin po mismo magsimula yan. Magsimula po tayo, pag-usap sa ating pamilya, pag-usapan niyo po sa bahay. At pag yan po ay kumalat, sana naman po ay magkaroon ng pagbabago sa atin. Para magkaroon naman po ng positibong pagbabago po para sa ating bansa. Opo, ang nangyayari po kasi sa atin, Doc, parang huli na ang lahat bago natin malaman na merong korupsyon. Nandyan yung tinatawag na Commission on Audit, yan yung taga-audit kung meron bang na-implement ba ng tama itong proyekto na ito. Pero meron tayong mga nababalitaan, like kagaya sa nabanggit kamakailan ni Congressman Marcy Teodoro na merong mga proyekto na kompleto na pero pinaglalaanan pa rin ng pondo sa ilalim ng ng 2020 yung national budget natin. Tapos merong hindi pa tapos, yun naman yung hindi pinaglalaanan ng pondo.
nabanggit din minsan ni Vice President Sara Duterte na meron silang malakihan na flood control projects ba yun para doon sa Davao City na kumpleto na. Nandun na yung mga pag-aaral with JICA ata, in partnership with JICA. Kulang na lang, nandun na yung kumbaga plano. Ang kulang na lang is pondo, lalo na mula sa national government. Dahil sa, alam naman natin na hindi maganda yung relasyon ng administrasyon sa mga Duterte, kaya hindi na napaglalaanan ng pondo. Pero yun, kompleto, Ricardo, yung mga plano. Pero yun nga, ang nangyayari sa atin, parang napapabayaan na kasi masyadong matagal yung pag-audit na matatabunan na ng iba't ibang mga proyekto yan. So hindi na nahahabol na ma-audit kung ito ba ay dapat pang paglaanan ng pondo. Late na, nalalaman natin. Nakakautang na yung Pilipinas. Kasi kung updated, kumbaga masusit talaga yung audit every year, siguro pwede tayong hindi na mangutang ng mas malaki dahil alam natin may redundancy na doon sa mga proyekto rin minsan, Doc. Okay, isa-isahin natin ha. Nabanggit mo, Admar, yung sa COA. Okay naman yan yung COA na nag-audit, trabaho nila yan. The problem with COA is that it takes them a long time to publish their results. Usually, merong 1 year yan na lag. So halimbawa, kung nirelease nila ngayong report for 2025, yan audit nila yan from the last or past year. Sometimes delayed pa nga ng mas matagal pa doon. Nirelease naman nila yan. Kaya lang, huli na ang lahat. No? Nagamit na yung budget, no? na ipangbiyahe na ng mga Nepo babies, no? Naibili na ng Rolls Royce ng mga contractor, naikasino na ni district engineer, diba? So nakapagbili na ng Louis Vuitton si congressman. So kumbaga nagamit na yung pera, late na yung audit. Kaya nga ang suggestion ko diyan kanina, Admar, is dapat magkaroon tayo ng fully functional na transparency dashboard. So kumbaga makikita natin doon kung saan na napupunta yung pondo, ano na yung stage of execution ng mga infrastructure project with accompanying photo and video evidence, no? I mean, we have the technology now. May drones, meron kang yung mga magagandang camera, no? Kumbaga we have the technology right now to capture images and collect video footages nitong mga infrastructure and projects na ito. So, kumbaga right now with the technology and may pera naman ng gobyerno, why not do it? Hindi ba? So, kumbaga ano yung nagiging hesitation ng gobyerno in terms of implementing a complete transparency program? Hindi ba? So, tama talaga no na dapat maging transparent tayo kasi bagamat yung COA nandiyan, they're the vanguard no of public accountability in terms of yung sa auditing. But the thing is, matagal yung proseso nila. No? It's delayed. Kaya kung meron tayong transparency dashboard, makikita nyo every quarter, pupunta lang kayo doon. Ano na nangyari doon sa flood control sa barangay namin? O puntahan ko nga yung barangay namin. Nandun pati may picture pa. No? And you could delegate yung mga barangay. No, pwedeng yung mga barangay silang kukuha ng pictures niyan and then isasubmit nila yan dun sa dashboard para ma-update palagi kung ano na yung stage ng project. Kasi nga nung nagpunta si President Marcos sa Bulacan dun sa Ghost Project, nakausap niya yung barangay. And the barangay was telling him na walang project doon. So kumbaga yung mga nasa LGU natin, yung barangay level, sila yung pinakamagandang ma-tap dito no in terms of providing on-the-ground information as to the status of the projects. So yun yung kinakailangan talaga, Admar. We need to have transparency. Kasi once we have transparency, dyan mo makikita kung may sindikato o wala. May kasabihan nga si Senator Raul Roco nung araw, Admar, hindi ko lang kung naabot mo si Senator Raul Roco. Sabi niya nung araw, meron siyang tinatawag na sunshine policy. Kasi sabi niya nung araw, kapag ka naaarawan, no, itong mga bagay-bagay na ito, itong mga microorganisms na yan, pag naarawan, ayaw nila ng liwanag. No, napupuksa sila sa liwanag. That's the same idea. If we are transparent, mas madali natin makikita ito at mapupuksa at least kahit paano ang graft and corruption.
Ang mabagal ba na pagtatrabaho sa side po ng gobyerno, Doc? Like kagaya niya, na pag-uusapan natin, alam naman natin, pag sinabi talagang gobyerno, medyo mabagal talaga, no? Kasi sa lawak din ang kanilang magiging nasasakupan. Pero may epekto po ba yan? Kung mabilis ba silang aaksyon, may epekto din po ba yan sa ating ekonomiya? Definitely meron. Kasi alam mo, pag mabilis ang aksyon ng isang gobyerno, yan ay mapa-infrastructure project man lang yan o pag-responde sa mga sakuna o kaya pag-responde sa mga krimen o kung ano mang issue, the more or the faster the government acts on issues, the more funds na natitipid ng gobyerno. Kasi the more you prolong that, the bigger the budget that you will need to sustain, for example, an investigation. The more funds that you will need to, for example, to implement a project. The shorter span that you will need to do these tasks, the better. And also, mas maganda rin siya, Admar, from the point of view of public service. Yung tinatawag natin na pag-deliver ng public services sa tao. No, kasi halimbawa kung mabilis yung pagkilos ng gobyerno, maganda 'yun sa perspektibo ng mamamayan kasi makita nila may pinapupuntahan naman pala yung aking buwis, ang bilis ng pagkilos, no. Hindi kagaya yung nangyari kay General Torre, no, yung 5 minutes tumawag siya pero walang nangyari, naputol yung internet connection. Anong kung nakita mo 'yun, no? Kasaharap niya si Pangulong Marcos, tumawag siya, hindi nagkaroon ng problema. So hindi ganung klase na mabilis. Yung totoo talagang mabilis na pag-responde. No, hindi lang yun, Admar. Maganda rin siya from the point of view of foreign investors and the international community at large. Kasi kapag nakita nila that the government acts fast and efficient, maganda yun from the point of view of foreign investment. And that may actually attract more foreign investments to come to the country. Speaking of transparency tsaka yung teknolohiya gamitin, si Senador Villar last August 26 ay meron din siyang inilabas na pahayag, no? Dahil way back nung siya pa ang kalihim ng DPWH, isa sa kanyang mga inilabas na mandato para sa transparency and accountability measure ay itong geotagging. No? So sa lahat ng mga proyekto, dapat may geotag talaga, pero meron ding iba pala na nagkakaroon ng fake geotag photos mula sa mga kontraktor. Kaya malinaw itong fraud. Mas mabilis itong prosesong ganito, Doc, na at least kasi hindi natin pwedeng antayin. Gaya nga na nabanggit natin kanina, minsan natatapos na ng COA yung kanilang pag-o-audit, meron na naman silang panibagong i-audit, baka makalimutan lang. Pero ito, real time, kung accessible ito sa public, mas makakatulong agad. Kasi nababanggit din na yung mismong mga lokal na pamahalaan, hindi alam na may mga proyekto pala sa kanilang mga nasasakupan. Meron din akong nakitang post din ng isang barangay chairman na hindi niya alam na mayroon parang proyekto doon sa kanyang nasasakupan. So sa pamamagitan ng ganitong uri ng sistema, kahit hindi mo na si COA ang nakatoka dito, kahit ordinaryong citizen or sa pinakamababang opisyal ng gobyerno sa barangay, makakatulong na saglit lang. Bakit may pinagmamalaki dito na flood control project na ganito sinimulan pero hanggang ngayon wala naman kaming nakikita dito? Mas mabilis na ma-actionan po, Doc. Just imagine, Admar, sa geotag na yan, magandang innovation actually yung geotagging. Makikita mo dyan kung may nag-exist doon na flood control project o infrastructure project o wala. Kasi kung gagamitin natin halimbawa yung mga barangay officials dyan, yung kapitan o kung sino mang dineputize dyan sa barangay, kukunan nila ng picture yung lugar kung nasaan yung coordinates. And then kung wala naman palang project doon nila malalaman na ghost project yon o kung ano man na nangyari doon sa proyekto na yon. Or baka nagkaroon talaga ng mistake doon sa geotagging. But nonetheless, makikita kagad kung may problema. Yun yung benefits, mga kababayan, kung meron tayong transparency. We can spot easily kung merong mang problema. Now, in terms of spotting, that can be done by any concerned citizen. Kasi nga publicly available yan. Dapat, punta ka sa isang website, you can see the information there, you could download it. At kung ayaw man ng mainstream media mag-imbestiga, kasi napapansin ko rin yung ating mainstream media, parang medyo tikom sila minsan sa mga iba't ibang issue. At least, kung tikom ang mainstream media,
nandiyan naman yung ating mga citizen journalists, yung ating mga kababayan. They could fill in the gap, no? Kasi nga publicly available na yung information. The more that the information becomes public, the more that it is transparent, the more benefits, no, na makikita natin diyan, Admar. At eventually, bagamat hindi natin ma-resolve completely ang graft and corruption, but it will result, Admar, into significant savings sa ating gobyerno. Kasi imagine kung nakita natin kagad na may problema yung isang project na yan, kung mai-stop halimbawa yung pondo, yung pagbayad halimbawa doon sa mga contractors kasi wala namang project na nangyayari, makakasave din ng gobyerno. Maidagdag ko rin pala, Admar, isa ito sa mga dapat na reforma in terms of procurement. No? Bamanggit ko to, very important. Hindi dapat kaagad bayaran yung mga contractors. Bakit? Kasi dapat merong garantiya na yung kanilang mga proyekto ay magsusurvive ng isang rainy season. So kumbaga dapat yung kanilang itinayong infrastructure o yung flood control project nila matibay, swak sa standard, at hindi masisira. Kapag ka nasira yan, no, may tinatawag naman tayong performance ban, pero the thing is, dapat hindi buo bayaran muna yung mga contractors. Ang nangyari kasi sa atin, may mga project, Admar, umpisa pa lang, binayaran na ng buo yung mga contractors. Hindi dapat ganun. Di ba nga dapat ang bayad niyan, phased yung bayad eh. Kumbaga may phase 1, may phase 2, hindi pwedeng kaagad full payment. So, kinakailangan magkaroon din ng pagbabago doon sa procurement system and also yung disbursement ng payment doon sa mga contractors. Kasi nga, i-connecta ko rin doon sa dashboard natin kanina, kapag ka nakita ng mga kababayan natin na wala namang palang project doon and nabayaran na yung contractor, merong habol ang gobyerno dyan. Mahahabol sila.